Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Masaya natin
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nagtitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ngayon ay sinisimulan natin ang masayang tradisyon ng simbang gabi. 9 na buwan sa sinapupunan ni Maria si Jesus bago iniluwal sa sabsaban sa Bethlehem. Sa 9 na umaga, mag-aalay tayo ng ating sakripisyo, mga panalangin at pagsisisi sa kasalanan. Pagsapit ng Pasko, naway ang tapat nating pagsisimbang gabi ay maging regalo natin sa sanggol na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y
Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Magsitayo ang lahat. Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kaniyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatiling nakatayo. Magsiupo ang lahat. Reverend Monsignor Rolly de la Cruz, ating Rektor,
mga kapatid na pari at diakono, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Sinisimulan natin ngayon ang simbang gabi, ang ating siyam na araw na paghahanda para sa pagsilang ni Jesus. Ang simbang gabi ay bahagi ng mayamang kultura nating mga Pilipino. Sabi nga ng isang kanta, simbang gabi ang simula ng Pasko sa puso ng lahing Pilipino. Sa siyam na araw na ito, sasamahan natin ang ating mahal na inang si Maria dahil siya ang pinakamagaling na makakapagturo sa atin kung paanong maghanda para salubungin at tanggapin si Jesus. Samahan natin si Maria sa siyam na araw na ito. Kaya sana kayong naririto sa unang simbang gabi ay magsikap na makumpleto ang siyam na araw. Huwag sana nating iiwan si Maria, walang iwanan. Mga minamahal na kapatid, hindi ba kayo nagtataka kung bakit kapag magpapasko, pinupuno natin ng ilaw ang kapaligiran? Tingnan na lamang ninyo dito sa loob at labas ng ating simbahan. Ang daming ilaw, mga parol na may ilaw, mga Christmas lights. Bakit nga ba? Una, dahil ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang ni Jesus na siyang tunay na liwanag ng mundo. Pero ang mga ilaw na ito ay paalala din sa atin na ang bawat isa sa atin ay liwanag din. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, maging liwanag din tayo. Magliwanag nawa tayo. Sa Ebanghelyo natin ngayong unang simbang gabi, narinig natin si Jesus na tinukoy ni Juan Bautista bilang isang maningas na ilaw, a burning and shining lamp. Sa mga taong naninirahan sa kadiliman ng kasalanan, si Juan Bautista ay naging maningas na ilaw na nag-anyaya sa mga taong maghanda para sa pagdating ng Mesiyas. Sa kanyang pagbibinyag, naging daan si Juan Bautista upang maranasan ng mga tao ang liwanag at upang sila din ay maging liwanag sa kapwa. Sa panahon din natin ngayon, parang puro kadiliman. Kaya kailangan natin ng mga maniningas na ilaw katulad ni Juan Bautista. Madaming tao ang nabubuhay sa dilim dahil sa hirap ng buhay, dahil sa karamdaman, dahil sa kawalan ng trabaho at kapos sa pangangailangan. Maging liwanag sana tayo na nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. Maraming nabubuhay sa dilim ng kalungkutan, pangungulila, pag-iisa, takot, pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Maging liwanag sana tayo sa kanila
na nagbibigay ng katiyakang hindi sila nag-iisa, na narito tayo para sa kanila. Marami sa atin ang nagdidilim ang pananampalataya dahil sa pagdududa sa Diyos. Maging liwanag nawa ang ating halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos. Sa lipunang madilim, dahil sa walang katarungan, maraming inaapi at pinagsasamantalahan. Yung katarungan ay parang para lamang sa mga may pera at makapangyarihan. Maraming baluktot na gawain at patakaran. Maging liwanag sana tayo sa pagsisikap na mabuhay ng mabuti, makatarungan at matuwid. Ito din ang paanyaya ng Panginoon sa kanyang bayan na ipinahayag ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gawin. Sa mundong pinagdidilim, dahil tila baga namamayani ang kasamaan at kasalanan, maging liwanag nawa ang ating kabutihan. Sa pamilya na pinadidilim dahil sa away, sama ng loob, galit, pagkakawatak-watak, maging liwanag sana tayo sa pamamagitan ng pagiging daan ng pagkakasundo at pagkakaisa. Madaming nagpapadilim sa ating paligid. Maging maningas na ilaw nawa tayo sa gitna ng dilim. Huwag na tayong dumagdag pa sa kadiliman. O kung hindi tayo makapagbibigay ng liwanag, huwag na lang tayong dumagdag pa sa dilim. Mga kapatid, maging maningas na ilaw nawa tayo sa gitna ng dilim. Hindi naman mahirap o nakakapagod o magastos ang maging liwanag. Simpleng affirmation, simpleng encouragement, simpleng ngiti, simpleng assurance na nandito tayo para sa Kanya, para sa ating kapwa. Ang mga ito ay sapat na para magbigay ng liwanag. Huwag nawa nating ipagdamot ito sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid, ang daming liwanag sa ating kapaligiran. Magpapasko na nga. Pero ang mga liwanag na ito, mas gumaganda kapag madilim. Kaya huwag tayong matakot sa dilim. Dahil alam natin sa dilim, mas nakikita ang luningning, ang ganda, at ang kumukutikutitap na liwanag. Sa dilim, mas nakikita natin na maraming liwanag. Paliwanagin natin ang dilim na bumabalot sa ating mundo, hindi ng mga Christmas lights at parol. Magliwanag nawa tayo, magliwanag tayo, dahil taglay natin ang liwanag ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus ang tunay na ilaw ng mundo.
na ipinakilala ni Juan Bautista sa madla, buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manatili nawang tapat ang Santo Papa Francisco, mga obispo at mga pari, sa sinumpaan nilang tungkulin na kilalanin, isabuhay, at ibahagi si Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matularan nawa namin ang dakilang pag-ibig ni Jesus at ang malinis na kalooban ni Maria na kapwa-hangad ang kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magnilay nawa kami sa buhay ng aming Inang Maria na nanatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na magambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa gamitin ng mga pinuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para bigyang katuparan ang mga pangarap ng mga kapuspalad na mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga sakripisyo namin sa siyam na madaling araw ay magbunga ng isang kaloobang may malinis na hangaring magbalik loob sa Diyos at lumingap sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao. Naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mga puso
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng pagloob ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong, ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala nung sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na nakaungko. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kahit ang asan, sana o sana sa kahit ang asan, pinagpala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kahit ang asan, sana o sana sa kahit ang asan, sana o sana sa kahit ang asan, sana o sana sa kahit ang asan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
Hiniling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat sandali. Sa ngalan po ng ating Rektor, Monsignor Rolando de la Cruz, kasama po ang mga kapwa lingkod po dito sa Manila Cathedral, ang amin pong mainit at masayang pagtanggap at pagbati po sa inyo mula po sa amin dito po sa Manila Cathedral. Maligayang pagdating po at maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikiisa sa ating unang araw sa ating Misa de Aguinaldo. Palakpakan po natin ang bawat isa. Atin din pong pinasasalamatan ng ating mga kapatid na kaisa po natin sa ating mga online streaming sa pagdiriwang na ito. Ang amin din pong panalangin para sa inyong kaligtasan at sa inyong kaligayahan sa buhay na ito. Ang ating pong unang araw ng ating Misa de Aguinaldo ay napuspos ng biyaya at kaligayahan sa presensya po ng ama ng ating Arkidiyosesis, ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula. Maraming salamat po, Your Eminence. Ang atin din pong pasasalamat sa mga katuwang natin upang madaming mga tao pa ang makaalam at makadiwang ng pagdiriwang na ito, ang TV Maria at ang ilang mga media groups na naririto po para tayo ay masamahan sa mga araw na ito. Maraming salamat po sa inyo. At sa inyo pong lahat na naririto, ang amin pong patuloy na pagpapasalamat sa inyong presensya, suporta at pakikiisa sa amin ngayong mga araw na ito at sa darating pang mga pagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Maraming salamat po at kayo po ay patuloy naming mainit na tinatanggap po dito sa Katedral ng Maynila. Sa mga susunod na araw po, ang amin din pong paalala na ang mga Misa de Aguinaldo po sa umaga ay sa ganap na 4:30 ng umaga, gayon din sa gabi ay 8:00 po sa ganap na 8 ng gabi. Sa darating pong ika-24, ang Christmas Eve Mass po ay pamumunuan ng ating Arsobispo Jose Cardinal Advincula sa ganap na 8 ng gabi. Ngunit bago po ang Christmas Eve Mass, mayroon po tayong gaganaping Christmas concert sa ganap na 6:30 ng gabi. Kayo po ay malugod na inaanyayahan, gayon din sa mga makikiisa po sa mga pagdiriwang sa ika-24 ng Disyembre sa 8 p.m. Christmas Eve Mass. Kayo po ay hinihikayat po naming magdala ng mga imahin po ng Bambino Jesus na inyo pong ilalagay sa inyong mga bilin upang ito ay pabasbasan sa pagdiriwang ng misa. Muli po, magkita-kita po tayo dito sa Manila Cathedral. Maraming salamat po. Ingatan po natin ang ating sarili at patuloy tayong manalangin at kumapit sa pag-ibig at awa ng Panginoon. Maligayang pagdating po at maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang kapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating.
at siya rinawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawan niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.